verses 1 to 22. Shall we all rise? Mark chapter 2, verses 1 to 22. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, nor even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by four of them, since they could not get him to Jesus because of the crowd. They made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take up your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He said to the paralytic, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them. This amazed everyone. They praised God, saying, "We have never seen anything like this." Verse 13, once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him. And Levi got up, followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, and the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Verse 18, now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, "How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?" Jesus answered, "How can the guest of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast. No one sews a patch of the unshrunk clothes on an old garment. If he does, the new piece will fall away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine and into old wineskin. If he does, the wine will burst the skin, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wine skins. Let us pray. Ginoo, salamat sa sininga time maka-meditate kami sa imong nga pulong.
nagasimba ka nagadayaw kami sa imo tungod sa imo nga katutom sa amon nga kabuhi kag sa paghatag mo sang strength and provision sa amon Ginoo. Kag ari kami diri Lord, buhi pa kami sa pagsimba sa imo. Iban subong Ginoo ara sa ospital. Nga hindi nakatipon mga worship sa imo. But Lord, kami ari kami gakalipay tungod nga ari kami sa pag-glorify and honor and magnify your name, O God. Speak to us, Lord. Open our eyes, spiritual ears and eyes and minds of understanding so that your word may be absorb namon Ginoo kag ma-apply sa amon nga kabuhi. Let your Holy Spirit guide us into all truth this morning, O God. We bring back all the glory and honor and praises and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. You can have a seat now. Chapter 2, verses 1 to 22. Doon na magawan ko sa akon nga flight. Do pilot ko mo. Pero mangkot ko na sa inyo subong. Ano ang Biblia? What is the Bible? The Bible is a redemptive book. Kaya nga halin sa Genesis hasta sa Revelation, kita mo ang istorya sang Dios kag makasasala nga mga katawhan. That's why ang definition sang Bible is a redemptive book. Pagsala sang tao, di nagsugod ng redemption dito sa Genesis 3:15. Now, kung ang redemptive plan of God from Genesis to Revelation, what is the connection of Mark sa redemptive plan of God? The connection of the book of Mark is through Son's death and resurrection. Now, anong connection naman sang chapter 2 sa the whole Mark? Because ang book of Mark, ang connection niya sa redemptive plan of God is to reveal His plan to the wicked sinners through His Son's death and resurrection. Kaya tunaan mo gid ang bilog nga Mark gidya from chapter 1 to chapter 8, who is Jesus. Ginapakita diri kung sino si Jesus. Halin sa chapter 9 pakadto sa chapter 16, ginapakita diri why Jesus came. Nga nagkari si Jesus. Kag ang ikatatlo, tatlo ka mga points, madala na ni sa atong application. Nga nagkari si Jesus diri, amo na siya sa 10:45 sang book of Mark. I came here not to be served, but to serve and give my life as a ransom for many. Now, balik kita sa aton nga text. Chapter 2, verses 1 to 22, divide ko ini sa 3 main points. Number 1, Jesus has the authority to forgive sins. From verses 1 to 12. Take note. From verses 13 to 17, Jesus came to save sinners. Last point, point number 3, Jesus came to introduce new teachings. Suliton ko chapter 2 verses 1 to 22, Jesus has the authority to forgive sins. Makita naton dira sa 1 to 12.
Second point, 13 to 17, Jesus came to save sinners. Last, para matandaan nyo, verses 18 to 22, Jesus came to introduce new teachings. Now, let us go to the first point. Jesus has the authority to forgive sins. Now, since this is a redemptive plan, tanawon naton diri sa verses 1 to 12 kung ano ang pamaagi ni Kristo to redeem people sa ilang mga sala diri sa book of Mark. Kag kung tanawon mo sa verse 1 and 2, pagsulod ni Jesus Christ sa Capernaum, nagsulod siya sa balay nga damo tao. Ano ang iniubra ni Jesus Christ dira? Since this is a redemptive story, may pamaagi si Kristo to redeem sinners because Jesus has the authority to forgive sins. Look at verses 1 and 2. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home, so many gathered that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Before gin-forgive ni Christ ang ilang nga sala, nag-preach una siya sa madamo nga tao. Tanawon yung eksena sa sulod sang balay, wala na may hasta sa pertahan may tao, hasta sa kundiin din lang, why na room para nga makasulod pa kadto kay Jesus. So nga nagdamo ang mga tao diri. Kay tungod sa ginpang ayo ni Kristo halin sa chapter 1 nga nag-ayo siya sang even ang mother-in-law ni Peter ginayo ya. Ang last na ginayo before sang chapter 2 ang lepers. Pag-ayo niya sang lepers, ano hambal niya sa lepers sa verse 40 to ano ang story dira sa lepers sa verse 40 sa chapter 1 to 45. A man with leprosy came to him and begged him in his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," and said, "Be clean." Immediately the leprosy left him and was cured. Jesus sent him away at once with a strong warning. "See that you don't tell this to anyone, but go to show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." Instead, he went out and began to talk freely, spreading the good news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly but stayed outside in lonely places, yet the people still came to him from everywhere. Diri mo makita nga nagdamo ang mga tao sa sulod sa balay dito sa Capernaum, kay ang tao nga leprosy ginayo ni Kristo. Kabalo kita ang lepers, hindi na ma-incurable disease na. Pero si Jesus Christ gintandog ya, ginayo ya. Ano natabo? Nagsali panugid ang lepers sang natabo sa iya. Amo na ang dahilan nga nagdamo diri ang tawo sa verses 1 to 2 siling ni Mark. So pag kadto sa mga tao diri sa sulod sa balay, sa verse 2 ano ginubra ni Kristo? He preached the word to them. Kay nga amo ni ang priority ni Kristo.
Before ya ka i-forgive ang imo nga sins, pabation ya ka sang word. Because the word of God is powerful. That can transform many lives. Halin pa sa Genesis, paghambal sang Diyos nga, let there be light. And there was light. Si Jesus, naghambal lang, kag nag-preach, anong nagtabo? Ano natabo diri sa verses 2 to 3? Sundan nyo ang inyong Bible. Ano natabo sa verses 2 to 3? 3 to 5? Kay si Jesus sa verse 2, nag-preach siya the word. Some men came and bringing to him a paralytic carried by 4 of them, since they could not get to him, Jesus, because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat and paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Do you think nga ang paralysis kag four friends niya nakabati sang pulong sang Ginoo, nakapati sang preach ni Lord? May ano nakita naton? May ara sila faith. He preached the word to them. Sa utak ni Lord ya, gusto ya is to teach and preach the word. Amo na ang iya nga tinutuyo gid. He preach the kingdom of God. Balikan nga mo sa chapter 1 verse 15. Kadto ka mo sa chapter 1 verse 15. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Amo na ang word nga gina-preach ni Lord consistently. Kay amo nang priority mo. Una yung priority, spiritual, not physical healing. Pero ang mga tao nga nagadugok sa iya, hindi ang iban, hindi ang spiritual ang kinanglan nila, kundi nga physical healing. So he preached the word to them. Kay consistently, amo ang priority ya siling ko kagina nga ma-preach ang word. Lantawan yun sa chapter 1 verse 38. Tanawan nyo inyong Bible, palihog. Jesus replied, halinon ta sa verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Amo ni ang siling ko na priority ni Kristo ang pag-preach. Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby villages so that I can preach there also. That is why I have come. Anong priority ni Kristo? To preach the word to them. Amo na ang kingdom of God preaching ni Kristo. Kung magsiling kita nga kingdom of God, it is the role of God to man. So kung i-apply natin sa aton na kabuhi subong, sino ang nag-rule sa aton nga heart? Si Kristo ba? Kay ang kingdom may king mo. Hindi pwede matawag ang kingdom nga kingdom kung wala king. Meaning may ara nga may nagadumala. King dumala. May king dominion. So kung tuduod nga si Kristo ara sa aton tagapisoon, si Christ ang nagadumala sa aton.
Balik kita sa chapter 2 verses 3 to 4. Makita nyo diri ang faith sang 4 katao or 5 sila pati ang paralytic. Pertini ka budlay mo kung halinon mo sa verse ang ginahiubra nila. Some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Ano ang purpose? Para ayuhon ni Lord ang paralytic, friend nila. Kay sila ni kabalo nga si Lord lang gid ang makaayos ang ilang friend. That's why nangita sila pamaagi. Ano ina ginapakita ni Mark na picture? Faith. Makon mo buuan mo ang balay sang tao sa atop. No? Tapos damo crowd, hindi sila kasulod. Nangita sila pamagi kung di sila makadabot kay Jesus. Di ko na-apply naton sa aton subong. Ato bis Jesus sa balay ni Brother Raul, no? Kay balay ni Brother Raul sin atopya budlay, no? Pero ang ila atopya sa una yun na Palestinians house, daw mixture of bricks and straw. Tihapos lang siya kay may side stairway pababaw para magbig. Pero ang point ko diriya nga ginapakita nga they made an opening in the roof above Jesus. After digging through it, lowered the mat, the paralyzed was man lying on. Napakita nga grabe ang faith. Determined gid sila nga makaabot sila kay Kristo para ayuhon ang ilang amigo. Because si Kristo ya, why siya naghambal nga, son, your paralyzed is healed. Why siya naghambal, no? Kaya mo nang tunutuyo nila mo ayuhon. Pero anong una yung nga declaration ni Kristo? Son, your sins are forgiven. Nakita nyo ang declaration ni Kristo? Pag sili niya nga, son, your sins are forgiven, nagapakita lang ina sang relationship. Hindi ta pwede matawag ang isa ka tawo nga santa kuno ay kita relationship, di ba? Kay nakita ni Kristo ang ila nga pagtuo, dira nagsugod ang ila nga relationship. Kay bisan tama kabudlay, nangita sila pamaagi para lang malabot nila si Kristo. Amo na ang tama ka-determine nga pati nga si Kristo lang ang makaayo sa paralytic. Sa aton subong ya, ang problema sa aton subong, kung apply naton spiritually, no, we are enabled us to go to Christ because paralytic kita sa spiritual nga side. Disabled kita. Pero ano ang ginobra sang Dios sa aton? Halin pa sa Genesis pagsala sang tawo, may picture na ginapakita si Moses. Pagsala niya dan kag ni iba nang sinisa dayon nga nagpatay dayon sa sapat, di ba? Genesis chapter 3 verse 21. Kag ginpabayuan si Adan kag si iba sang panit ka sapat. Meaning inisubong diri na kita sa Mark ginaamat-amat ni Kristo revealed sa iya of who he is, of who he was. Inapakita din ni Kristo kung sino siya. That's why, kung balikan mo chapter 1, verse 1, this is the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Amo na ginadeclare ni Isaiah, ni Malakay, ni John the Baptist, kag the God the Father Himself. Sa chapter 1, verse 11, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nga na-please ang Diyos nga amay. Kaya nag-obey si Kristo sang baptism of sufferings. Ga-picture ina nga ako na ni ang ma-fulfill sang ang ginaprophesy
ni Malakay, ni Isaiah, kag ni John the Baptist. Ano hambal ni John the Baptist? One coming after me is more powerful than I. Meaning, sinuna? Si Kristo. Paghambalan ni Kristo, ara dayon. Meaning, ginaribel ni Kristo nga Diyos siya. Pero sa diri nga chapter, hindi pa magpati ang iban nga mga tao, especially mga Pharisees kag teachers of the law. Kay sila ni ginasunod-sunod nila si Kristo para tagaan, para makitaan sang ano gani, sang accusation o kung sala. Ti ini hindi kita matingala kay nga fulfillment ini sang prophecy sa halin pa sa Genesis 3:15. I will put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. There is always opposition in the lineage of the seed of the woman and the seed of the serpent. Nga the seed of the woman, naman ko to sa inyo. Nga hindi the seed of the man. Kay wala sa biologically nga tatay. He was conceived by the Holy Spirit. That's why pag-abot diriya, kundi pagsala ng tao, siling ko kagina pag-intro ko, ang redemptive plan of God, diri pa nagalin sa Genesis pagsala ng tao. Sa Genesis 3:15 pagsala ng tao, pag-abot chapter 4 sang Genesis, may ara dayon nga ginapakita si Moses between Abel and Cain. May opposition between two parties. Di ba? Pag-abot sa chapter 5, hindi na image of God ang tao, kundi nga image of God, image of Adam. Kay pagkabata ni Adam kay Seth, in the likeness of Adam. That's why, kung tunan mong bilog nga Genesis from chapter 5, death. Pag-abot chapter 6, verse 5, sang Genesis, naglala pagid ang mga katauhan. The inclination of their hearts are only evil. That's why ginpadalaan ni Lord baha. Insugo isnuway mo katwar ka. Pero, dili mo makita nga ang Diyos, through His mercy and compassion, sa Genesis 34 verse 6, ginapursoy ang tao kay salbibig kag redemptive ang utak sang Diyos sa tao. Kay God's image kita mo. Gusto ya hindi kita madula. Bisan nakasala ang tao, why gin-curse? Gin-curse ang tao, wala. Gin-curse ang ground para pabudlayan ang tao. Konsekwensya sa ilang sala. That's why pag abot mo diri sa Mark, hindi ka matingala. Kung kabalo ka sang Genesis, makita mo nga ginalagas-lagas nila si Kristo. Kaya amunan ni ang prophecy ni Moses, the seed of the woman I will put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. So, diri, balik kita sa Mark, verses 3 to 4, kita ni Kristo ang ilang pagtuo. That's why nag-declare sa, Son, your sins are forgiven. Balik ko liwat, no, do Romanon ko, sons, your sins are forgiven. Why siya nagambal nga, your paralyzed is healed. Kaya nga, ano ang problema? Kaya hindi magpati ang mga teachers of the law kag Pharisees sa verse 6, tanawa niyo sa verse 6. Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like this? Why nila gin-verbalize, no? Pero kabalo si Kristo kung ano ang thinking nila. Nga dira mo makita nga si Kristo Diyos. Amen? Basaya ang imo nga panguna-una. Si Satanas hindi ka basa sa aton na una. Pero si Kristo ya, kapaminsar ka pala ang kabalo na si Kristo kung ano na paminsar mo. Subong ko nari ka di subong. Way kung kabalo kung din inyo minsar ka lagaw, no? Kabay pa tani nga focus kita di. Pero si Kristo kabalo siya. Kung din. Kay He is an omniscient God.
Now, balik kita to, no? Kundi ang first point ko kagina, Jesus Jesus has the authority to forgive sins. Kundi forgive yun na, ano ang reaksyon sa mga Parisiyo? Sinuning tao man, no? Na-forgive sang sin, para sila, blasphemy. Blasphemy, ila pang nanaw. Kaya pananaw nila kay Kristo, tao. Why nila nga na-recognize si Kristo nga Diyos? So, may nakita, may ginplastar dira si Mark. Sons, your sins are forgiven. Hindi magpati. Ang teachers of the law, nagambal si Kristo sa verse 8. Immediately, Jesus knew in His spirit that they were thinking in their hearts. And He said to them, why are you thinking these things? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, take up your mat, and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dira ko nagkuha sa akon nga idea. Nga nagambal si Jesus Christ nga sa verse 9, which is easier to say to the paralytic, take up your mat and walk, and your sins are forgiven. Then mas mamapos kay Kristo. Take up your mat and walk, o kung your sins are forgiven. Ang duwa ni mahapos kay Kristo. Why si may mabudlay nating impossible with God, di ba? Pero ano ang ginapabot ni Kristo sila? Ulihi ko lang na ipakita sa inyo ang pag-ayo ko sang paralytic. Kaya nga kung maghambal ko nga your sins are forgiven, hindi nyo makita. Pero ipamatud-an ko sa inyo nga ako Diyos nga nagapatawad sang sala, ariyo. Paralytic, take up your mat and walk. Para to see is to believe. Para sa Parisiyo kag mga teachers of the law. I-validate ni Kristo ang ginahambal nila. Sino ni nga tao nga nagapatawad sang sala. Blasphemy sa pala sa ila. Pero ako lang din nakita. Pero kung tanawon ta, sila ang naga-blaspheme kay Kristo nga total rejection of Christ. Kaya hindi mapatawad sa mo kung bisan anong pakita sang milagro kung mga gahom, hindi ka magpati. Amo na akong definition. That is blasphemy. The sin that cannot be forgiven. Kita na gid nila sa harap-harapan nila sa Kristo, hindi pa sila magpati. Amo naging pamatud-an ni Kristo. That's why nagambal si Kristo nga sa verse 10. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Hindi bala sa Matthew 28 sa Great Commission, Matthew 28, no? Verse 18, all authority on earth and in heaven has been given to me. Silingi siya mga disciples, lakat ka mo to. Ay, danta ka mo, hasta sa tapusan. Di ba? That's why ang authority ni Kristo, din ina nagalin. Kung mabackward kita sa mga prophecy ni Daniel, kadto ko mo anis Daniel, no? Chapter 7. Ano nang butang dira sa Daniel 7:13 to 14? Isaiah, Ezekiel, Daniel. Daniel 7 verse 13 to 14. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man. Amo na title ni Kristo na ginagamit sa New Testament. Coming with the clouds of heaven, he approached that Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority. Kita inda? Diri sa Daniel, ginprophesy ni Daniel nga ini nga Ancient of Days ginpalapitan sang Son of Man, kagintagaan siya sang power, authority,
glory, sovereign power, all peoples, nations, and men of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Hamakin mo yan, baro ka Tagalog ko, no? Hindi maguba ang iya ginarian. Si David, si Solomon, nagpass away ang ilang kingdom, no? Kay sino ina ginambal? Kay Kristo na, si Kristo. Gin-confirm ina sa 2 Samuel ni Samuel. 2 Samuel, chapter 7 man. Nagambal dira nga si Samuel, si sino ginambalan niya, si David, kung si Solomon. Kadto kita sa 2 Samuel, chapter 7 man bala mo. Chapter 7, halinan ta sa verse man. Verse 12. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16 nagambal dira. The Lord declares to you that the Lord Himself will establish a house for you when your days are over and you rest with your fathers. I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish His kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. I will be His father, and he shall be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men. Dira mo na makita nga ginabasa ka pa lang. Pagsala sang kuno sang iya nga descendants, I will punish him with the rod of men. Si Kristo gin punish na sa rod of men mo, di ba? With floggings inflicted by men, but my love will never be taken away from Him. Ang God the Father, love niya kay Kristo, hindi na makuha. As I look it away from Saul, I took it away from Saul, whom I removed from before you, your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall be established forever. Kay Kristo na trono nga hindi mawala. Halin sa pagsugod sa kalibutan, hasta sa katapusan, the kingdom of God will not pass away, but He will reign forever. Kung kantawan mo, no? Si Kristo mag-reign nga wala sing katapusan. Kaya ginapakita diri kung mabalik kita sa Mark kung sino si Kristo. Chapter 1 hasta chapter 8, who Jesus is. Siya has the power to forgive sin. Ang Word of God, which is si Jesus, is trustworthy, powerful, that can save many lives. Ginpariho na sa Genesis, sa paghambal sang Diyos, pag-create sang kalibutan, puro good. Kaya kung itap until mo ang Genesis, pag-abot chapter 50, istorya na ni Joseph, pagsiling niya nga, you meant it for evil, but God meant it for good. Amo na ang plano sang Diyos, bisa nagsala ang tao, halin pa sa beginning, redemptive, i-redeem niya, i-restore niya. Kaya kung basahan mo ang Revelation, arada ang tree of life mo. Ginkuhan sa tao, ang tree of life, pero ang tree of the knowledge of the evil, wala na. Di kung tunan mo eschatology, dirip lang sa beginning, makabalo ko na kung anong plano sang Diyos. Kaya nga aton Diyos is a redeemer, restorer of everything. That's why Jesus has the power, ang iyang word, has the power to forgive sins. Dira ko nagkuha, kaya nga nakita ko diri nga
Bisan hindi magpati ang mga Pariseo, pero yung pamatud-an ni Kristo nga Diyos siya. Nagambal sa your sins are forgiven. Amen? Kung tanawon nyo sa second point naton, from verse 13 to 17, kung nakalista ka muda ng balaan nyo na, Jesus came to save sinners. Nagkaris Kristo para kay sinuhaw. Para sa ato ng mga kasala, no one is righteous, not even one. Tanan nga tao sa kalibutan nakasala tungod kay adan nagkaiba. Amuna nga nananaog si Kristo para bayaran ina nga sala. Kordero sang Dios ang magawala sang sala. Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Amuna nga ngalan ni Kristo, the Lamb of God, kay siya to ihalad. Hindi nila magpati ang mga Parisee kag mga Sadducees, Pharisees, kakalaw ay ngalan nila, no? Sadducees, no? Tama ka, sad. Pharisees, tama kalayo ang makakita. Pharisee. Pa-joke lang na. So, kadto kita sa second point. Jesus came to save sinners. Para na sa ato, no? Pero ginapakita ni Kristo di ang pinakamakasasala. Hindi man parawag ang tao sa bayar. Kahit may tao sa bayar nga kwan mo. Nga mayo man. Pero diri pakita diri ni Kristo nga gapalapit siya sa mga makasasala. Palipay-lipay gid ako kay ginpalapitan ako ni Kristo. Kaysang diri sa pagpangayo pa ni Kristo, nalipatan ko sa inyo mention ang lepers to nga bisan ano kambal ni Kristo nga hindi pagpunugid, do not kill anyone, pero halapalak sa ginayo ko ni Kristo. Pero may utod tadi, hindi ko lang pangambal ngalan niya, pagayo sa iya niya, pastor, ang nabilin sang kabuhi ko, yatag ko lang kay Lord. Minsan din ko makadto, soul, winning soul. Kaya nga, ang mga soul, dris kalibutan, nagkaladula. Na pagpapatay ka tao, ang napatay ang spirit, no? Ti ang spirit na siya nga nadula, kinanglan matawo para makumplito ang tao, kaya tripartite ang tao mo. Body, soul, and spirit. Di kung napatay ang spirit, soul kag body lang nga kabuhi. Damo makita mo sa buong tao nga patay spiritual. Buhi physically pero patay spiritually. That's why si Kristo nagabal ka Nicodemus nga you must be born again. Kaya patay ka spiritu. Muna ang rason nga nagadtos Kristo, Jesus came to save sinners. Tanan kamo nga mga patay espiritu, kadtuan ta kamo sa ni Kristo. Direo kapin pagid ang mga tax collectors, mga sinners. Sa 13 to 17, once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and began to teach them. Ano ni gina-teach ni Kristo? Kingdom of God. Kinanglan ako mag-rule sa inyong heart. Kaya ako ang king. Ang ginawali ni Pastor Ricky sa Matthew, kay si Matthew nag-present sa kingship ni Kristo. Sa Mark Drea, nag-present sa servanthood man ni Kristo. I came to be served. I came not to be served, but to serve and give my life as a ransom for many. Amo na ang servanthood. Ti tuod man. Pero ang application dira tama ka budlay para sa aton kay nga Mark 8:34, mamakadto ko mo ang application naton da sa bilog nga Mark. Gintawag yang crowd kag ang iyang mga disciples, niya gusto niyo magsunod sa akon. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Kaya ta na. Anong meaning sang take up of cross? Din damo gani cross? Din damo cross, diri sa lang no?
Sa patio. Tama ka budlay ng application kaya nga ready ka na mangin matay para sa gospel for the sake of Christ. Pero why ta madlok mapatay kaya promise na ni Lord, I will go with you until the end of the age. Balik kita no sa Jesus came to save sinners. This is a part of the redemption of plan of God to save sinners. Pagwa ni Lord pakadto sa lake gasunod, Japon ang crowd sa iya. He began to teach them. Redemption ang sa mind ni Lord sa sinners. Pagkakita ya kay sino nakita ya una? Tax collectors. Taga-BR dayon. Kita ya si Levi. Si Levi ni amo ni siya si Matthew nga nagsulat sang book sa Matthew. Kita mo ang tax collectors during sang time of Roman, konektado ni sila sa Roman government nga naga-reign sa Israel during those times. So sila ya may connections, no? Is open na sila ya nga mag-mark up sila ya sang mga buhis. That's why ginatanaw sila sang mga Parisiyo ay na sila mga tax collectors, mga dayaon na, mga traitor na, ginamarkapan nila kami sa pagkuha sang buwis. Ining sinners niyo, pod ba, nagkaon pa si Kristo, pod sila, ginakusar nila, Misayas siya, nagkaon pod sa sinners, kag tax collectors. Di kung magkaon ko pod sa mga sinners, kag tax collectors, ano pagtanaw nyo? Birds with the same feather. Pero hindi amo na. Kay ang plano ni Kristo yadabuton ang mga makasasala. Tiga pa righteous ang mga Pharisee. Amo na sila ni Kristo ginsulat ni Mark nga hindi ba lang doktor nagakinanglan sang masakiton? Ang masakiton ang galing kinanglan sang doktor. Ano bo silingon sina? Si Kristo doktor naton sa aton nga spiritual. Ayuhon ko imo nga sala. That's why nagkari siya sa mga makasasala. Ang ako na idea, Jesus came to save sinners. Now, ginsave na kita ni Kristo. Kay makasala kita mo. Dapat kita tagbon sa klayo sa impierno to. Pero tungod sa gugma ni Kristo, gugma sang Diyos, sa 34 verse 6 sang Exodus, God is a compassionate God. Kag ginhambal man ni Peter nga ang Diyos hindi willing nga tanan madula, kundi everyone should come to repentance. Di ang preaching ni Kristo sa mga makasala, repent and believe the good news because the kingdom of God is at hand. Arin ako at hand. Malabot ko si Tita Marlene sa akong kamot. Doon muna ang bal ni Kristo. Arin ako. Kingdom of God is near. Kaya ako na maghari sa imo. Amo na ang meaning sang the kingdom of God is near. Tindi sila magplate. Dini Kristo, blasphemy ng inyong baik mong pati sa akon. Continual rejection sa akon. So kung save kita, pareho sang pag-save man sang Old Testament didto sang una, dapat mag-worship kita sa Ginoo. Amen? Magpasalamat kita sa Ginoo kag mag-worship sa iya. Kay pagsala sang Israelites, gintagaan sila guide ni Lord sa Mount Sinai mo. Ano na? 10 Commandments, di ba? Ang 10 Commandments, hindi na nga sila nga himuon mo ni para mapalapit ka sa Diyos. Kundi nga ang importante ang sa chapter 20 verse 1. I am the Lord your God. Ano po silingon? Relationship. Ako inyo Diyos, kamo akon mga tawo, gusto ko kadto kamo sa wilderness, guwa kamo sa Egypt kay magsimbahon.
I-embrace ta kamo, worship kamo sa akon. Pero gindugangan pagid no, there is no other God before me. Pero una-una gid gusto sang Dios relationship. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Grabe si Lord. Gusto niya may relationship kita sa iya. Kita bala naga hatag sa aton time, sa aton devotional time, study time, prayer time sa kay Lord kung ginahigugma ta siya. Amen? Doon naghipos kita how? In terms of relationship. Amo na gusto ni Lord sa aton. Hindi nga salit ka ministry, ako una igo diri mo. Isang pagbasa ko diri. Busy ko sa kingdom of God, pero ay ko time sa king. Kinanglan, tani makonsulta ko sa king, amo ni blay mo ko buton king. No? King, amo ni mo ko buton. Jesus, amo ni ang kabubuton mo sa akon. Dapat may ara kami gid nga close, intimate relationship para kabalo ko sang iya nga will. O kung kabubuton, para obrahon ko ang ginaobra ko ara sa sentro sa kabubuton sang Diyos. Kay kung hindi sentro sang kabubuton sang Diyos ang ginaobra ni Hector, palpak na, kapoy lang na. Pagkabalok nga, Jesus came to save sinners. Yes, hallelujah. Kay ako isa man ka makasasala, nagintubos ni Kristo pagi sa iya dugo. So ano karon? Kay gintubos ako ni Kristo. Magahatag ako sang love ko sa iya. Kay He first loved us. In return, may ara kita intimate relationship sa iya. Now, last point. Jesus came to introduce new teachings. Una gid no, Jesus came. Jesus has the authority to forgive sins. Ikadua, Jesus came to save sinners. Ikatatlo, Jesus came to introduce new teachings. Kadto kamo sa verse 18 to 22. Dira mo makita ang ginatudloan ni Kristo ang mga Parisiyo kag ang mga audiensya sang bag-o nga pagtulunan. Now, John's disciples and the disciples of the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, nagapasting kay John disciples kag ang mga Parisiyo nga imo wala. Ano hambal ni Kristo? How can the guest of the bridegroom fast while he is with them? Nag-attend kami sa kasal kahapon, kagabi. Upod mo ang bridegroom, mapasting kay mo. Kundi guest ka to, guest ako mo. Tikita ko may litson, gusto kong kaon. Galing kay blood ko. Pero hindi ko magpasting, kaya nga upod ko bridegroom, maginalipay kita. Maginalipay kita, magpinunsyon kita, magpabusog kita. Pero ako yaway ka nagpabusog kay high blood ko. Budlay kun ka, kinanglan, tagaan ka man wisdom ni Lord. Pero amo nang matuod, ginatudluan sila ni Kristo sang istakto nga pagtudlo. Kung upod ako sang akon mga disciples, kay ako ang ila bridegroom sa ulihi, because Jesus Christ is the bridegroom of the church, di ba? Sa Revelation. Dire, ginatudluan sila dire, nga how can the bridegroom fast while he is with them? They cannot. So long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast. Sanoy na natabo o nag-fast ang mga sumulunod ni Kristo? Kung tunan nyo ang Bible sa Acts chapter 13 verse 2, pag send off kay Paul kag kay Barnabas, nag-fast sila.
Kay nga, why nas Kristo sila mo? Amo na ginatukoy ni Mark diri, ginsulat siya, ginatudlo ni Jesus Christ, bag-o nga teaching. May illustration diri, new wine kag old wine skin. Kaya kung tunaan mo pagid ang pag-ferment sang wine, kung may ara ka nga daan nga wine skin, nga kaagi na inat, sudan mo sang bag-o nga new wine, kay naga-process pa lang, may gas elements na nga nagahatag pressure, di naga-expand na ang panit. Kaya ang ilang nga suludlan sang wine, panit ka karniro o kung kanding, di kung sudlan mo na sang wine, mga bag-o, malusbot, di nakanugon sang wine, kanugon man sang old wine skin, di mo papuslan. The same is true sa cloth nga daan nga may gisi, tukapan mo sang bag-o nga ansrank pa, bag-o ay pamalabhan, masrank na, butungon na sang bag-o ang daan, magisi, hindi mo man mapuslan, pariho. Anong natudlo ni Kristo diri? Nga, ang ginatudlo ko subong, kaya rin na ako subong sa tubangan ninyo, bag-o na ini. Kaya nga, ang Old Testamento nga teaching, which is ang issue diriya, hindi fasting, gidman mo. Ang sa verse 18, kung basahon nyo, tradisyon. Kami kasunod siyang tradisyon, kamuya wala. Pero sila ni Kristo, ari na ako. Tanan nyo nga tradisyon, tanan nyo nga mga ritualis obsolete na. Kaya nga, aging guba ko na yung temple, kay ako na halad pa kumudang sapat sa temple. Ako na ang final fulfillment sa mga law. I came here not to break the law but to fulfill the law. Si Kristo lang maka-fulfill mo, kay kita yan, kita ka-fulfill. That's why natudloan niya kita new teaching. Kay kadto ka mo sa verse at sa chapter 8 sang Hebrews, the supremacy of Christ over Moses. Ano si Moses? Lawgiver. Tiyang law na supreme dira si Kristo. Kung tunan mong Hebrews 8, halinon mo sa verse 7, naghambal dira. For if there had been nothing wrong with the first covenant, why man siya malain ang first covenant kuno mo no? No place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, that time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after the time, declares the Lord man. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will know me from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. By calling, hasta 13 gali, by calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon disappear. Na-disappear na kay ara na si Kristo mo. Ginguba gani ni Kristo ang temple, why ginguba gani na, gin-overturn niya, kaya nga ang mga Judaic system hindi na amo.
Muna natawag nila nga last days of the old covenant, last days na nga last days of Judaic system. Nga kung makasala ang tao, mapatay sila animals, buligan sa sang pare kag ihawon ng animals sa iwisik-wisik sa altar para matabon sa sala mo ng atonement. Pero si Kristo pagkapatay according sa Hebrews, I will remember your sin no more. Kung nagtuo ka kay Kristo, kag hindi ka nasali to ka halad-halad sa patio kung may kuan ka sa mga Balensiana, kagabi mo makaon pang patay ito, wala. Tradisyon na. Gininto ko na sa unan nanay. Sulod ko sa kwarto, siling to tanawabla tong linugaw kag mga paduya, may agis ang kamot, kita ko iya kamot ginamoy na kag ginugasan. Hindi ko ininto ni nay, hindi ko magpatis na. That's why ginpain ko ni Lord nga mag-insakto sa pagtulunan, no? Pagtulunan bala nga biblikal, mga tradisyon na why na pulos siya. Nami man ang tradisyon nga mga hugas kamot before ka magkaon, tradisyon na. Di ba tradisyon na? Nami na, pero kung magsubra na sa natudlo ni Kristo, hindi na naamo. Kaya nag-contradict na sa tudlo ni Kristo. So muna, ang nagkadto si Kristo diri, nasulat ni Mark, kung sino siya, who Jesus is, why He came, and what it means to follow Him. Ginatudloan kita ni Kristo sa new teaching na hindi nagtasali kadto sa mga may mga pungsoy ba? May malas kag surti. Way malas ang surti Ang Diyos nag-uyat sa atong kabuhi, di ba? Kung patay ka na buwas siya, pwede ka na kuhaon ni Lord yan. Dali ka pa kapalupok to panabog ibil sa New Year. Paano mo bala nag-plug yung ibil? Kaya sa imo ibil. May sa ibil nature ka. So, mo lang to ang pinaka main point nato, no? Who is Jesus? Why He came? What it means to follow Him? Kag diri sa tatlo ko ka point, kung tun-an nyo, Jesus has the authority to forgive sins. And Jesus came to save sinners. And Jesus came to introduce new teachings. Mga muyo kita. Mamay namon nga langit nun, salamat sa imong kaalam. Salamat sa imong kusog. Ngari pa kami, tagaan mo kami opportunity sa pagdayaw kag pagsimba sa imo. Gani Lord, salamat kami sa grasya mo lang, pangabuhi kami diri sa kalibutan, paidalom kami sa imong kingship, kag ang imong plano sa amon nga kabuhi. Di kami Ginoo sa amon nga pagpauli nga madala namon ang imong pulong nga may kalipay sa amon nga pag-observe sini Ginoo. O glory and honor and thanksgiving belongs to you. In Jesus' name, Amen. Pagpakanta sa Diyos.